Ben Tulfo Fun Filter. Una sa lahat mga boss, linawin po natin. Ang programa po ng Bitag, hindi po nakaangkla sa apelyido. Independente po ang Bitag simula noon, 24 years ago. Marami po nagkakamali sa inyo, pinuputakti po. Hindi po ako nagpapatay ng aking comment section sa aming Facebook because wala po ako makitang dahilan kung bakit magpapapatay ako. Kung sakaling pinuputakti man siguro, siguro may mga bagay na nakikita sa larangan ng politika. Ako po ay magsasabi po sa inyo, marami pong mga napapadpad na mga text. Naintindihan po namin kung ano po yung galit ninyo, kung kanino po kayo galit. Siguro kung galit po kayo doon sa kaapelyido ko, hindi ko po kayo masisisi. Kaya lang, ako po ay magsasabi, magbubusina po sa inyo. Si Ben, si Bitag, iba po ang ideolohiya. Iba po yung pananaw. Iba po yung kanyang prinsipyo. Iba po yung kanyang mga ginagawang trabaho. Wala po ako sa larangang politika. Opo. Tumakbo po ako nung last election. Sa kamasamang palad, may nagsasabi na ayoko ng patulan na talagang natalo ka, naniniwala po, hindi po ganun eh. Pero tapos na po yan. Pasalamat po ako na hindi po ako nakapabilang doon sa kung saan nandoon po yung aking dalawang utol kasi kung hindi rin kami magkakasundo roon kasi iba po yung prinsipyo ko. Ngayon nakikita na po natin mga bossing kung kami po yung magsasabi lamang sa inyo, trabaho lang po ako. Walang personalan dito. All about professional sa ginagawa. Asahan niyo po ang ginagawa namin sa Bitag, iba po sa mga nakikita niyo doon sa mga kaapelyido ko. Hinihiwalay ko po talaga ang Bitag bilang institusyon. Kami linalapitan, makikita niyo po yung aming headquarters. Bukas po yung aming tanggapan para doon sa mga lumalapit para maimbestigahan po namin, matulungan. Hindi po kami yung parang DSWD. Bagkus nag-iimbestiga, inuunawa, pinakikinggan yung mga taong na lumalapit po sa amin. Pinakikinggan na maigi, inilalagay po namin ang sarili namin sa kalagayan nila at bakit nandiyon sa harapan po namin, naintindihan po namin na kinakailangan lang po na mayroong marunong makinig. Inuunawa, naaawa. Sa panahon ngayon, masyadong magulo na po yung ating kapaligiran sa bansa, politika, malalim at saka medyo magulo para sa aking mga boss. Sinasabi ko naman sa inyo, huwag niyo po akong isama doon. Kung may mga galit po kayo sa mga nagawa po ng mga, ako na yung magsasabi, sa mga utol ko, wala po akong magawa kasi hindi po kami nagsasama sa isang bahay at hindi po kami nag-uusap-usap, iba po ang katayuan po namin. So, sentro lang po ako sa ginagawa po natin. Ang ginagawa po natin mga boss, ganito, marunong po kami makinig, marunong po kami mag-imbestiga, marunong kaming manindigan. Hindi po kami tuta ninuman. Wala kaming kikilingan sa kaliwa o sa kanan. Gumigit na po kami, hindi playing safe. Gumigit na po kami, not because we're playing safe, kuminsan nasa gitna kami, kuminsan sa kanan, kuminsan sa kaliwa. Kung saan po yung tama sa palagay po namin, doon po kami. Hindi ko po dinadala yung apelyido ko, Watch Bitag Live. Si Ben Bitag po ako. Inuulit ko, simple lang po. Magkaiba yung prinsipyo, magkaiba yung ideolohiya, magkaiba yung pananaw, magkaiba yung paniniwala, magkakaiba sa trabaho, magkakaiba sa mga atake kung paano namin ginagawa yung aming trabaho. Hindi po kami puro ganyan. Kung sakaling nakikita niyo po, nagkalat po sa aming digital platform, sa mga TikTok, kung ano-ano pong, kuminsan nagugulat ako, kinukuha po ng mga tao, masama rito na kuminsan nagtatampo ata yung mga kaapelyido ko, gawa nga na parang dumidistansya ako, talagang dumidistansya po kami dahil trabaho po namin ihiwalay yung aming institusyon na ang pangalan ay Bitag sa ilalim po ng Bitag Media Unlimited Incorporated, hindi po sa apelyidong Tulfo. Kung ganun po sa akin, dinadala ko po para mapakita yung serbisyong ginugugol po namin sa mga lumalapit po sa amin. Hindi rin po kami nagbibigay ng public service kasi ang sa amin community service.
Kasi hindi po kami gumagamit ng pondo ng gobyerno. Kaya sa amin po, hindi po kami pwedeng akusahan na yung mga maleta, meron pong sumusubok na binababad po kami na kami raw tumanggap ng maleta. Wala namang problema, patunayan nyo yan. Total, alam naman ni George Garcia, lahat po ng mga sumuporta sa amin, deklarado po sa COMELEC. Simple lang naman po sa amin. Hindi po ako politiko. Easy lang po ang aking sasabihin sa simple lang po at easy lang po kami rito. Kung nagagalit po kayo sa mga kaapelyido ko, siguro naman may dahilan po kayo kung anong nakita ninyo, kung anong pananaw ninyo. Wala naman po makakapagpigil sa inyo. Kung tingin po ninyo ganun, ay karapatan niyo po yan sa inyong pananaw at pag-iisip. Kaya lang gusto ko pong linawin, si Bitag po, independenteng nakatayo sa sariling mga paa, hindi umaasa sa kanyang apelyido. Napapansin nyo, bihira ko nang ginagamit yung aking apelyido with due respect sa aking ama, na aking minamahal, na aking idolo, si Colonel Ramon S. Tulfo, Sr. Doon po talaga yung paninindigan, paniniwala at prinsipyo, doon po ako nagmana. Kahit na po sa mga palabas, nasasabi po ng aking ina, yumaong ina, na ako po sa magkakapatid, iba kasi nandoon nakaangkla yung aking paniniwala na trinain po ako ng aking ama, na aking idolo, sinunod ko po lahat yung mga bagay na gusto niya mangyari. Hindi po tayo rito. Kaya po ako nagbibigay ng ganitong paliwanag or sinasabi ko po dahil marami po nalilito. Marami po nagsasabi kapag ikay tahimik, umaayon ka. Umaayon sa ano? Umaayon sa prinsipyo nila? Umaayon sa kanilang ideolohiya? Umaayon sa kanilang ginagawa? Hindi ko po sila kontrolado eh. Hindi po monolithic. Hindi po kami isa dahil isang apelyido, one for all for one. Di bali na po ako lumubog mag-isa. Kasi gawain ko po yun. O kung ano pong ginawa ko, medyo hindi maganda, let it be me, myself. I work alone. Wala po akong hinihingan ng tulong sa mga kapatid ko, sa kaanak ko, independente po kami. Maliban lang po sa aking anak na sinasanay ko, nandito po ngayon sa Bitag Multimedia, wala po akong kapamilyang pinapasok dito po sa BMUI. 3 pong kumpanya namin. Bitag Media Limited Incorporated at saka Ipabitag Mo Incorporated NGO sa aming DZMI. Iba po yan. So tandaan niyo po, ayoko pong maglagay ng miyembro ng pamilya, 3rd degree, 2nd degree sa aming company. Maliban lang sa aking anak na nanggaling sa akin, dediretso po ako. Kaya ko po sinasabi sa inyo mga boss, ito, linilinaw ko po sa inyo. Iba po ang bitag. Simple lang po. Lahat po ng aking sinasabi, pinaninindigan po natin. So ngayon, marami na po ako nasabi. Doon sa mga nagtatampo ng mga kaanak ko, magtampo kayo hanggat gusto nyo. Ako, magsasabi lang ako ng totoo. Pero kung magtatampo kayo dahil nagsasalita ako, alangan ba naman tatahimik ako? Pag nagtahimik ako, di parang lumalabas. Ano to? Nangungunsinte? Hindi ko po pwedeng gawin yon. Simple lang pong aking mga sinasabi sa inyo. Magkaiba sa prinsipyo, magkaiba sa ideolohiya, magkaiba sa paniniwala, magkaiba sa estilo ng pamumuhay, magkaiba sa pananampalataya. Ang daming kaibahan. Nakatuon ang aming mga pansin sa mga lumalapit sa amin at dito nagagamit po namin na parang ito yung barometro sa ginagawa po namin sa Bitag. Ano yung barometro? Yung pong malalaman mo, anong departamento ng gobyerno ang hindi epektibo base doon sa mga taong lumalapit sa amin. Hindi po kami kabit-kabit. Hindi po kami domestic. Popular yan pagdating dyan sa mga chismoso-chismosa. Ang sa amin lang po ay ganito. Simple po kami. Lahat po iniimbestigan. Wala po kaming tinatanggihan. Wala kaming binibigyan ng referral. Kinakausap lalo pag malayong mga probinsya na yan. Pumunta sa iyo tapos ire-refer mo, tatanggihan. Hindi po kami ganon. So simple lang po. Ito pong ating sasabihin. Una sa lahat. Malaking problema natin ngayon sa bansa, gawa nga po na maraming nangungutang, siguro nga sa kahirapan sa buhay at na nangungutang, siguro nga nangungutang sila kasi madaling mangutang.
Siguro nga may mga nagpapautang na mga online apps. Andali, mga online lending apps. Andali. Ang dami pong reklamo pagdating doon sa OLA. Kayo ba'y o pamilya ninyo, kaibigan ninyo, nakaranas na ba ng panggigipit, pananakot, pamamahiya? Ito po yung problema natin ngayon. Number one, itong mga online lending apps, wala po tayong galit sa kanila. Pero iba po ang OLA, online lending apps, madali pong mangutang kahit sino kaya nagkakaproblema. Ang pinakamasakit doon, yung pag medyo bayaran na ng utang, doon nagkakaproblema yung mga tao. Marami po kasi sa atin parang nagiging addict sa pangungutang. Bakit sabi kong addict sa pangungutang? Ang dali kasi. Pinatikim mo. Halimbawa, bakit madali? Kasi simple. Ang daling mangutang sa proseso. Isang ID lang kinakailangan. Lagyan mo ng pangalan, ng contact number, ng mga references mo, at mag-selfie ka, nakakautang ka na. Tapos etong mga ito naman nangungutang, isang tao ka lang, nakakautang ka ng 30 ka OLA or 20 ka OLA. Sabay-sabay mo na utangan yun, magkaiba. Sa isang linggo, nakakautang ka. Sa isang buwan, nakakautang ka doon sa mga 20 taga-OLA. At yung mga nauutangan mo, 30,000. So 30,000 sa 20, 600,000 sa isang buwan pagdating ng singilan, hindi ka makabayad. At sinasabi ko rito, hindi po namin hinihikayat yung mga taong huwag kayo magbayad ng utang. Ang sa amin lamang, ang utang po kasi, obligasyon yan. Marami po sa atin kasi, siguro, akala nila madaling mangutang. So dahil madaling mangutang, ganun na lang. Gusto niyo po ba marinig yung aming pakikipag-usap sa mga taong kung sino-sino ng aming tumayo, pakinggan? Siguro kami po, medyo dito po, walang pumapansin dito. Ginagawa lang balita. Ilan ang ginawa naming i-rage, lusubin, dalhin sa kampukramay, sandamakmak sila. Nagawa na po namin yan. Ngayon, sa aming pakikipag-usap, binibigyan po namin dignidad yung tao, pero binibigyan din po namin siya ng katotohanan na dapat niya marinig. Hindi mo kayo nangungonsinti. Gusto mo maintindihan. Ito po yung wala doon sa mga kaapelyido ko. Kasi sa mga kaapelyido ko, politiko. Dahil mga politiko sila. Hindi po ako politiko. Huwag niyo po akong asahan na madagdagan pa ng ewan. Diyan sa nagkakagulo. Merong ngang may sapak na gano'n na, ewan ko, sabi sa akin, hinahamon ko magpa-interview rito, sabi niya, magpapa-interview lang ako sa Ben, basta't huwag kang tumakbo ng senador. Ganun. Sabi ko, marami na nga mga biik doon, dadagdagan po pa ng isang biik. Lahat maglalabas yung week. Ganun ang tingin ko roon. So ilang biik? 24, nabawasan pang isa. May kalbong biig, may mga ganggong biig, may patakbuhing biig, may iyaking biig, may mayabang na biig. Mga biik eh. So, anong tawag ko roon? Huwag na po natin dagdagan ng isa pang biik. Kung akala ninyo, ang Senado ay nahahamon ako, kaya ikaw, makinig ka. Mukhang may sapa ka, hindi kita papangalanan. Iniimbita kita mag-interview rito kasi hindi po ako yung binugbog ni Raymar Santiago, yung matanda yun. Pinalalabas mo. Kung may galit ka ron sa dalawa at doon sa matanda, wag mo ko isama. Kaya nga gusto kita makausap eh. Kasi pinapackage mo ako nung sinasabi ko sa'yo, hindi ka gusto kita ma-interview. Ang sabi mo, ay hindi, magpapa-interview ako sa'yo. Basta't ipangako mo, wag kang tumakbo ng pagka-senador. Excuse me? Hindi sinagot ko, maging desente ako. Para siyang tangkal ng mga biik. 24. Gusto mo bang dagdagan pa ng iba? Maraming magkakandara pa para pumasok doon sa tangkal ng biik. Yun ang sagot ko. O ngayon, magpapa-interview ka na ba? Or tuloy pa rin ang sapak mo? O dahil dyan, balik tayo sa OLA. Okay? Ito po ang isang lumapit po sa amin. Binibigyan po namin ng galang, pero mas maganda siguro. Magandang pakikipag-usap at sinubukan po namin para siya panoorin po to. Anong gusto mong sabihin sa OLA? Tumingin ka dun sa camera, sabihin mo sa kanila. Gusto kong makita na sinasabi mo sa kanila kung bakit lumapit ka rito. Anong dahilan kung ba't ka lumapit? Sana po huwag niyo idama yung pamilya ko, pati yung anak ko sa utang ko. Huwag kayong manira ng puri.
At saka huwag kayong mangharas. Kasi nakakasira ng ulo ko sa pag-isip. Sa apps na yan, online apps, pag sabay-sabay mo silang pinagutangan, mahirapan ka talaga magbayad. Kasi madaling mangutang sa OLA, online apps. Ang problema ay yung takbang panahon na kapag nagbayad ka na, iba sila pag naningil eh. Ilan ang mga inutangan mo? Daming apps na po. So marami ka ng OLA inutangan. Lahat-lahat, ilang apps? Ilang OLA na? Nasa 20 po. Magkano ang mga bawat OLA? Ang pinakamataas, pinakamababa? Sa isang apps lang po, may nasa ano na po, 30, ganun. 30. So kung 20 apps yan, parang 30, 600,000. Kaganoong kalaki. Doon sa dami na yun, nautangan mo, nahihirapan ka magbayad, nag-go overdue na, hahabulin ka. Saan mo ginagamit yung lahat yan? Pang araw-araw po kasi nagipit na po sa mga pambayad sa bills, sa mga kuryente. Araw-araw pambili ng pagkain. Hindi na po kinaya. Ano bang trabaho mo? Cashier po. Hindi na sapat yung pambayad mo sa utang? Hindi na po. Hindi mo makakayaan bayaran yan. Hindi ko na po kayang bayaran kasi nagpatong-patong na yung due. Hindi ko kinukonsente ang ginawa mo kasi may nagawa ka ron pangungutang mo at syempre pag nangutang, ang utang ay dapat bayaran. Hindi po pwedeng utang ay tatakbuhan or kakalimutan or binabaliwala. Kasi yung nga lang, yung galit nila wala na sa lugar. Eh sasabihin sa'yo, papapatay ka nila, pinahihiya ka nila hanggat sumuko ka. Parang paniwala nila, meron ka namang pambayad pero ayaw mo lang magbayad kaya ginigipit ka. Ang tawag doon pambabakal. Alam mo yung bakal, tigas yun eh. Ang bakal, hindi mo basta-basta natutupi, martilyuhin mo. So ibig sabihin, ibabakali natin to. Ganun. Epekto lang ng problema ang OLA, ang dahilan doon sa taong nangutang. Siyempre, pag ikay nangutang, obligasyon yon. Ang problema ninyo sa OLA, nakakatulong nga kayo. Kaya lang, para din kayong droga. Sinanay ninyo eh. Pinagamit ninyo eh. Pinautang nyo. Tapos pag sinarapan, sunod na pangutang, paano kayo mababayaran? Ang dali kasi ninyong utangan sa OLA. Mga putok sa buho kasi kayo eh. Sa susunod, wag na magpautang online. Kung gusto nyo, puntahan nyo sa bahay. Doon kayo magpautang. Suriin nyo, qualify nyo. Kasi para kayong mga tuso, mga demonyo. Tukso. Layuan nyo siya. Pakita niyo na po, ano? Marami pa po. Hindi lang po yan. Gusto mo natin pag-usapan, kukulangin po sa oras. Medyo babalik na po yung sinasabi natin dito, ano? Si Ben Bitag Unfiltered sa podcast. Abangan niyo po yan. Ito pong narinig niyo po, pang television po to. Kaya yung ginagawa po natin, pinakikita po natin, lahat po ng mga nanggagaling sa aming action center, sinishare po namin sa inyo. Magkaiba. Isa po yan. Again, magkaiba po ang trabaho ng Bitag doon sa mga... Ang apelido ko po, hindi ko ginagamit eh. Baka kasi isipin ng mga apelido ko, sumasakay ako sa inyo. Teka muna. Okay, isasabihin ko uli. Derechahan. Dalawa po rin sa kapatid ko. Yung isa nakakatanda sa akin. Ako po nagpasikat doon. Ako po yung nasa likod kung paano ibinuo yung isumbong mo. Tapos yung isa naman, tinulungan ko yung Philippines Most Wanted. Ako rin nasa likod noon. Ang Bitag po, isinilang ng 2002 hanggang ngayon. Ginawa po namin institusyon.
Yung iba pong mga kapatid ko, yung kuya kong gurang at saka yung isa, yung kuya kong kasaway na chismoso, kilala nyo yun eh, hindi ba? Magalit ka man sa akin, okay lang, kasi totoo naman eh. Ano ka mo, pinagdasal mo sa demonyo na wag ako manalo. Eh, yun nga, pinakinggan na Satanas. Di ba? Kaya tuloy, salamat ka kay Satanas na hindi ako nanalo. O ano ngayon, Mon? Okay ba sa'yo? I love you. So ngayon, kasi sa halip na pasulong ka, paganyan ka. Ikaw muna ang sasabihin ko. Okay? Pinagtatanggol ka nung gusto ko ma-interview. Nagpa-interview sa iyo eh. Ikaw yung ginanong-ganon ni Raymart, hindi ako. Alisin mo nga yan. So, yung dalawa naman, ako nagsasabi po ako sa inyo, hindi ko gusto yung mga ibang bagay na nakikita ko. Kaya hindi naman kami nag-uusap. Kaya naman, read between the line na lang para makita po ninyo na hindi pa ako kasama. May sarili po ako. Kung lulubog man ako, ako lang. Hindi po pwedeng 3 kami lulubog, pang-4 ako. Ay hindi, walang pang-4. Si Bitag, hiwalay. Whether I succeed or I fail, kay Bitag lang yon. Kung naging matagumpay ako, kay Bitag kasi si Bitag lang yon. Kung pumalpak man ako, nagkaroon man ako ng problema, kahiyaan, pinuputakti ako lang. Ang sakit kasi nang wala kang ginawa, ang kasalanan ng mga kaapelyido mo, pati ako sa puli. O ngayon, nagsasabi ako sa inyo, at hindi naman ako natitinag, Hindi naman natin, lahat naman, we cannot please everybody. Ihiwalay nyo lang ang gusto kong sabihin. So ngayon, unti-unti na tayo nagsasabi, ano pa mga trabaho ng Bitag? Gusto natin siguro papakita kayo. Ito yung mga hindi nyo nakikita sa TV, pero pinapalabas natin. So ito naman, mga magsasaka na nagbiyahe pa malayo. Okay? O panoorin mga boss. Mula sa Cagayan para lang makaabot dito? Opo, sir. Anong oras po kayo umalis? 2 o'clock, sir. 2 o'clock na madaling araw. Bakit po nandito kayo sa akin? Para po sana sa lupang sinasaka namin, sir, na binigyan ng gobyerno sa tatay namin. At ngayon po ay gustong bawiin ng apo ng dating may nakapangalan yung sa kay Petragan, sir. May titulo ba kayo ng lupa? Meron bang Meron pong nasaan yan? emancipation patent na binigay ng gobyerno sa tatay namin, sir. Yan ba'y galing sa DAR? Opo, sir. Ito na po yung galing sa Darna, sir. Emancipation patent. Ano sinabi ng DAR dito? Kasi gusto ko maintindihan anong sinabi ng DAR. Ang DAR kasi siyang pwedeng magsasabi sa inyo kung ano naging problema. Ano naging problema rito. Ang daming patent dito, ang daming emancipation patent. Iba-ibang patent nyo. So ano ba to? Ang dami eh. Teka muna. Pagulo to. Saan ang galing to? Yung Maro mismo nang bigay sa akin yan. Maro. Anong sinabi ng Maro? Ngayon, ibigay ko ng titulo sa inyo. Sa iyo na yan, sabi niya, sir. Pero huwag yun lang isa sa isa sa lahat sa kaibigan ka. Sinanlagi ba to? Hindi po, sir. So, anong nangyari? Bakit nandito kayo sa akin? Sinong umaagaw? Siya, sir, yung apo niyang nakapangalan ng Sandali. Ang tanong ko po, napakarami ng pinanghahawakan yung titulo. Kung ito yung mga titulo na mga sinasabing owner certificate, alam ng DAR to, bakit kayo pumunta sa akin na dapat ang Maro mismo dinala kayo sa DAR? Para maging malinaw to. Bakit kinakailangan bumaba pa kayo sa akin? Papeles, dokumento ng DAR to. Ang nirereklamo daw po nila tatay, yung kapitan daw po at saka konsehal sa Ilocos ay inaangkin yung lupa ninyo. Hindi po pwede. Ang sinasabi, sir, yung kapitan daw po ay may kilala sa DAR at Di saka ba? sa Marco na kinakampihan si na kapitan. Tawagan mga obtek na barangay na para pagsabihan ko. Hindi sumasagot. It's like, ito simple lang, baka pwede natin ma-check itong mga magsasaka galing sa Cagayan, bumaba pa sa aming tanggapan dahil yun daw kapitan doon
may hawak sila ng mga emancipation title na which is binigay na ng DAR and also condone na yung mga utang. Ito naman daw yung isang kapitan at sinasabi malakas daw ang kapit niya sa Maro, pumapabor na inaangkin yung lupa. I'll check on that. Pwede po akong pahingi noon. Sige, bibigyan ka na. Ng details para actionan ko po agad. Thank you ha. Thank you po, Alright, sige, boss. okay. Okay, ganito ang gagawin natin ha. Simple na lang. Bigyan mo sila ng detail, ha? Okay, sige, sulat na lang natin detalye ng sumbong nila. Sabihin nyo sa kanila, isulat natin, ipapadalang detalye para ma-actionan ni USEC na Undersecretary ng Darian Sininyo Taduran. Para masilip niya at maayos siya, ha? Tingnan natin kung ba yung mga bagay na mga komplikado na maaari wala dyan, masasolve na natin. Okay? Okay ba sa inyo? Ano pa? Kasi sir, yung binigay nila sa akin Sandali na muna. Tapos na tayo riyan, lagpas na tayo. Pinagatungan mo pa ako Pabihira ka na, solusyon na, bumabalik ka pa Sabi, graduate ka na ng grade 6, gusto mo bumalik sa grade 1? Repeater ka ba? Siyempre, pag graduate ka na, pataas na tayo, wag ka na bumalik. Bakit gustong-gusto mo sa grade 1? Ito na nga, solusyon na Inuulit mo pa rin. Ito na nga may-ari, nagsasabi ko na. I-USEC ng kausap natin dyan sa DAR May makapangyarihan pa ba sa mga kupal doon sa ibaba? Hindi naman siguro po pwede yan. Ito na para mas makita natin. Hindi ibig sabihin, dito mukhang okay na tayo, tutulong sila, pero mag-iimbestiga sila. Ano bang meron dyan? At least hindi na sayang pagpunta nyo rito. Antayin lang muna natin kasi hayaan natin sila mag-imbestiga kung totoo ba yung si Maro na sinasabi ka kapitan. Hindi po pwede yan, labag sa batas yan. Walang sino man ang pwedeng umangkin sa lupain na ibinahagi na ng DAR. Asahan niyo po may mga sumusunod na mga hakbang kaming gagawin. Pag inumpisa na po namin, tatapusin po namin. So, inuulit po namin. Meron po kasing segment kami na hindi nyo na mapapanood sa TV kasi sa amin, gusto namin action agad. Kapag medyo ganyan, lahat po, masanay na po kayo doon sa Ben Bitag Listens. And then, ina-actionan. Kaya, inuulit po natin, iba po yung pambansang sumbong na nasusunod na, iba po yung sa Bitag Live Unfiltered or Ben Bitag Listens. Importante lang po sa atin, kahit sino, sa pamilya natin, sa opisina natin, sa kaanak natin, sa bansa natin, makinig. Kasi yan ang susi na ang pakikinig, yan ang susi na maintindihan kung gusto natin. You know, listening is the key to understanding. Kung ayaw natin makinig, ito po ang natatamasa natin, kaguluhan. Para doon sa magsasabi, tatakbo ka lang sa Senado. Ganon. Gusto niyo bang dagdagan ng isa pang baboy? Sakit, hindi ba? Maituturing ko po na para isang tangkal na mga puro B-A-B-O-Y. Ayoko po maging baboy, itaga nyo sa bato. So ngayon, get used to ginagawa ko. So kung meron man doong kung pasensya na po kayo sa Senado, mga utol o mga kung sino mga kachokaran dyan o mga kaibigan dyan. Sorry o para doon sa mga nagsasabi, nagpapagood shot ka lang. Bakit nyo ako pinapansin ngayon? Araw pa namin ginagawa to. Yung iba dyan, nagkukumahog. Ang layo pa ng eleksyon kahit ng mga B-O-B-O, B-A-B-A, T-A-N-G-A, saka L-O-K-A, L-O-K-A, L-O-K-O, L-O-K-O. Lahat na lang ata. Yan ang tambakan ng Senado. Nakakahiya. Mga baboy. Huwag na tayo magtagtag ng isa pang baboy. This is Bitag Live. Ben Tulfo Unfiltered.